Kumusta mga pa-Jack? So nandito ako ngayon ulit sa 420 bike shop. Nagre-decorate sila, so tingnan natin yung loob. Pangalawang reason ko rito is imo-modify ko ng konti yung Beta Veiltail. Magpo-provide daw si Sir Mon ng items, so check natin. Isa pa, couple of months ago, binigyan ako ng weapon ng rigid fork. Ito na yun. Matagal na to sa akin eh, tapos hindi ko lang magawa kasi naka-QR to. Tapos yung mountain bike ko that time, through axle. Kaya ngayon ang gagawin ko, ilalagay ko na rin to dun sa beta. At sa atin natin magiging itsura pagkalalabasan. Pero actually, ang assessment ko sa bike na to, it's already good as it is. Pero syempre, since stock pa lang to, there are still areas of improvement. Personally naman sa akin, gusto ko siyang pag-aangat. Pero hindi naman yung sobrang gaan na parang lightweight XC na bike. Pero kunwari hindi pa kayo mag-upgrade, ang pinaka-advice kong palitan is yung pedal. Kasi naka-plastic pa tong pedal na to eh. Usually naman pag straight from the box naka-plastic pedals. Sa akin natutulog agad yung mga ganitong klaseng pedal o kaya hindi tumatagal. Kaya palitan nyo ng aluminum. Okay na yon. Hindi naman kailangan sobrang mahal. Basta yung aluminum na steel bearing pedals. Good na yun. Isa pa kung medyo conscious kayo sa weight kagaya ko. Pag sa mga ganitong klaseng mga bikes, ang maganda pagtutukan ng pansin is yung rotational weight or yung rolling weight. Kahit hindi ganun kagaan yung mga components, basta yung gulong nyo hindi nahihirapan or walang resistance. Tubeless, pwede magandang option. Pangalawa naman is switch from a knobby tire into a commuter type of tire. Yun yung gagamitin natin. So ito yung bagong design ng shop ni Sir Mon, ng 420 bike shop. Nakasabit na isa-isa. So it's less cluttered, mas organized, saka mas maliwanas na tingnan. Ang ganda. Pero kung ang prefer nyo naman is touring or long rides, pasok na rin yung gagawin nating setup. More on fast rolling lang siya, tapos pavement, saka konting rough roads. Pero kunwari, talagang off the beaten path, tapos yung mga kumbaga nasa back roads kayo at saka mga bundok na yung tatahakin, palit na lang ng mga thicker tires kagaya nito. Ngayon naman, since 420 bike shop nag-provide ng mga items, yun yung mga gagamitin natin. Papakita ko isa-isa. So pinakauna, itong hubs na to. Ito yung pinakabagong Saturn Dion, meron sila dati. Ito naman, Saturn Dion 2.0 ang tawag. Ngayon, i-unbox natin. Habang inaayos yung rayos na dinala ko. Yung dating nakakabit sa Marine na yung pillar, yun yung gagamitin. So binuksan ko na to, tapos baliktad yung pagbukas ko, kaya nagkagulo-gulo. 9mm quick release, pero may adapter din siya kung sakali naka true axle kayo na fork. Yung harap nakakabit na yung true axle na adapter. Pero kung kunwari naka 9mm kayo, ito naman pwede namang palitan, tapos ito yung gagamitin. Specifications ito, 6 poles, 3 teeth. Medyo noisy para sa akin. Pero ang gagawin ko na lang, ipapadagdagan na lang natin yung grasa. So maganda, it's good as it is. Tapos tip lang, ipare-grease nyo na kagad or ipag-grease nyo kagad pag bagong bili, para at least mas tahimik siya, tapos mas lubricated yung loob niya eh, kaya mas mahaba yung buhay. Ito yun. Ito yung itsura niya pag binuksan. Ayun. So 6 poles. First time ko magkakaroon ng 6 poles kasi usually mga binibili kong hubs 3 poles lang eh. So malalaman natin kung anong magiging performance nito. 6 poles tapos 3 teeth pa. Tapos ito yung mga points of engagement niya. Around 96 to 100 plus to. It's slightly well lubricated. Okay na siya kung stock lang. Pero para sa akin, preference ko lang. Dadagdagan ko pa ng lube para talaga mas matibay, mas mahaba yung buhay. Diba? Kasi magkaskasan yung aluminum over time, at least may extra na. Ang ipapalit natin dun sa Beta Veiltail ng stock is itong Saturn Titan. Ito yun. 29-inch na rim, tapos 32 holes. Tapos yung spokes na gagamitin yung dinala ko dito, yung dating nakakabit sa Marine ko. Ngayon, ito naman yung pinaka-highlight ng modification or ng upgrade. Yung stock na Kenda tires, gagawin nating Hutchinson. Yun yung pangalan ng tatak nito. It's Hutchinson, tapos 700 by 38C. So pasok na to kung gusto niyo mga urban na rides or city rides or commutes, yun dito lang. Tapos kung gusto niyo mag long ride, pasok na to. It's a wired tire. So hindi siya natutupi. Yun as it is na siya. Tapos nakagamol na rin. Ilalagay ko na tong weapon blade na rigid fork. So kunwari yung i-convert niyang mountain bike into commuter bike,
naka suspension fork. Ito na yung isa sa mga ideal na options para pagpalitan, weapon blade. Mas mura to kaysa sa carbon. This is 2,400 sa ibang SR, sa ibang shops. Pero prices may vary pa rin. Tapos kung gusto naman yung carbon version, nasa 4,000 plus. Pero ito na ang gagamitin ko, pinrovide na weapon. Tapos kung kunwari, naka-tapered kayo na frame, lagyan na lang ng adapter, ito yon. Ito kay Mark Morgan ito binigay sa akin. Kasi originally dapat sa Marine ko ilalagay ito. Pero since nakabaklas ni Marine, sa beta na lang na non-tapered. So hindi ko nagagamitin tong adapter. So, this is it. Okay, ito na yung final build ng Beta Veiltail. Ngayon naman pag-usapan natin yung mga changes na ginawa rito. Pag bumili ng belt bike, usually yung mga things to consider are the contact points. Ano yung mga contact points na yon? Ito yung mga crucial points na makaka-apekto sa overall riding experience. After ko ipakabit yung wheelset, doon ako nag-focus. So ano itong mga to? Pag-usapan natin. Una-una yung pedal. Minention ko earlier sa video na papalit ako from plastic pedals to aluminum pedals. So ito na yon. Gamit ko ngayon is yung Max Zone. Matagal na to sa akin itong steel bearing pedals na to. Since 2015 pa sa akin, tapos ginamit ko for 3 years tapos tinago ko. Pangalawa naman, yung cockpit. Paano to nakaka-apekto sa ride? Kasi syempre, dito kayo mahawak, dito kayo nagre-reach. Importante yung fit sa inyo to kasi dito makaka-apekto yung position nyo, yung posture, saka pwede may strain sa likod or may ngalay. Kaya iwasan natin yon. Paano? Ganito yung ginawa ko personally sa akin. Actually, yung top tube length nito 1 inch longer kumpara dun sa mga mountain bikes ko. Yung Marine saka yung Eknel nasa 22 inches yun Ito naman 23. So ang ginawa ko, piniklian ko yung stem. Yung stem nito from 80mm, ginawa ko 65mm. Buti na lang may natago pa ako extra stem, dito ako ginamit. Yung stock na Beta na handlebar grips, it's okay. Pero better yung pinalit ko rito, yung weapon attack na handlebar grips. Yung sa Beta kasi rip din kaya ang sarap nung pakiramdam pag ginigrip. Pero medyo manipis siya. Pinalitan ko lang ng lock-on grips ng weapon. Ito,
Weapon attack, this is 350 pesos. Tapos rib yung sa ilalim para pang grip dun sa mga daliri. And then, yung sa palm naman banda, may mga lines tsaka patterns para extra grip na rin. Kaya may combination siya ng both grip tsaka comfort. Good na to. Tapos hindi ko na pinilitan yung Beta na handlebar. For now, okay naman kasi riser bar na siya. Tapos kumbaga yung position ko sa kanya na may pagka-upright, komportable ako. I'm not after the racy geometry here. I'm more on the comfort kasi gagamitin ko to sa multi-day long rides tsaka sa mga city rides. Kaya ang goal ko rito, since mahaba yung top tube, i-clean yung cockpit para mas ma-reach ko. So better reach, better quality riding. And then the third contact point, yung saddle. Yung saddle naman ito, pinalitan ko yung dati ko pang saddle, which is the WTB Volt na steel railings. Wala nang problema ron sa Beta na stock, pero mas comfortable ako rito kasi personally matagal ko na itong ginamit, saka nahulma na yung pot ko rito. It's 80 grams heavier compared to the stock Beta na saddle, pero okay lang sa akin yun kasi mas wide naman yung profile nito. Kaya more on comfort, saka nakailang multi-day rides na rin sa akin to. Kaya subok na. Tapos naka-forward na rin yung saddle na to, kaya mas better yung reach ko rito. So naging advantage ko pa yung mas malaki yung frame. Napansin ko kasi sa Beta maninipis yung tubings niya except lang dito sa bottom tube. Pero yung C-tube na 27.2, yung manipis na top tube, saka yung pagiging size 16 nito, naging advantage pa. Dahil dito mas malaki yung clearance, pwede pang kabitan ng mas malaking frame bag. Actually yung frame bag na gamit ko, pilit lang yun dun sa small size na marine na frame ko Pero dito mukhang sakto, subukan natin. Ayun ako titingnan pasok na, tapos may allowance pang konti dito. Lalo na pag mas puno itong frame bag, talagang nakalampas na ng ganyan yan sa small na frame, yung sa marine ko. Pero ngayon hindi na mas ano na siya, mas fit na siya para dito sa ganitong klaseng frame. Kaya hindi ko na poproblemahin yung capacity lalo. Ngayon naman, kagaya na nabanggit ko sa unang part ng video, yun nga, weight conscious ako pagdating sa bike. Pero sa case naman ito, focus ako sa rolling weight. Kasi usually pag nagpapagaan ng bike, ang pinapalitan is frame, components. Pero ang pinakamalaki impact pagdating sa performance is yung wheel set. Kaya if you want to lower down the weight, unahin nyo yung sa gulong. Kasi dito magkakaroon ng malaking pagbabago pagdating sa rolling. Kaya ang ginawa ko, nag 700/38C tires ako sa 29er na rim. Kaya yung mga nagtatanong kung pwede yung 29er rims sa 700C na tires, ito na yun. Pasok naman. Ngayon ang gamit ko is Saturn Dione na hubs. Pinatry lang sa akin. Wala namang particular na hubs na kailangan kung sakaling mag-upgrade. As long as sealed bearing to. Itong Saturn Dione 2.0, 2,800 pesos na to. Tapos pares na yan. Meron na kasama mga adapters for quick release saka true axle. And then yung nagbigay ng malaking change pagdating sa rolling saka sa performance ng buong bike is itong Hutchinson na 700/38C na tires. Hindi pa siya folded tires kasi pag folded mas magaan pa yun Pero para mas affordable, mas makamura tayo. And ang habol naman natin dito is lesser contact between the tires and the road. Okay na ang 38C. Kasi manipis yung knobs niya and at the same time, may grip pa rin siya para sa mga rough roads. Itong tires na to affordable din, 1,200 pares na. So 600 ang isa. Sulit na. Ngayon, ang isa namang kinagulat ko is yung sa fork. Noong una ang plano ko for aesthetic purposes lang. Pero may benefit din pala to. This is the Weapon Blade rigid fork. Stealth yung design, tapos pinrovide ni Weapon sa akin a couple of months ago. Tapos yung ginaganda rito, nung tinimbang ko, kinumpare ko lang yung weight ng stock na Beta na fork and sa Weapon na fork. Mas magaan yung sa Weapon. Yung Beta na rigid fork nasa 1,095 grams. Ito naman nasa 870 grams lang. So same rigid fork pero may weight difference. Ngayon naman, since naka-rigid fork na tong Beta as stock, okay na rin naman yun, walang problema. Pero kung let's say naka-mountain bike kayo tapos naka-suspension fork and you want to switch to a rigid fork, the Weapon Blade is a good option. This is made out of aluminum. Ang kinaganda rito, mas murat. Pero if you want the carbon fiber alternative, meron din ng Weapon yan. I-check nyo na lang. Nasa around 4,000 pesos yun. Tapos iba na rin yung pangalan ng model. And since I intend to use this for city commutes and multi-day long rides, nilagyan ko na rin ng mga accessories na pwede ko malagay for now. First one is this reflector. This is from Wingnut. Nasa 250 pesos lang to. So ililink ko na lang sa description para kung sakaling interested kayo sa ganitong reflector, para at least pag kunwari may bumubuntot sa inyong sasakyan, kitang-kita kagad kayo. And then mas malakas pa yung buga nito lalo na pag naka-taillight kayo. And then pangalawa, since for multi-day rides, iba-iba yung magiging panahon nito. Hindi natin sure kung magiging sobrang maaraw or dun sa region na yon magiging sobrang maulan or magkabagyo. Nilagyan ko na rin ng mudguards. Sa ngayon yung mudguards ko sa harapan pa lang.
okay na rin yun para mas protektahan kasi usually tumatalsik sa mukha natin yan eh. And then better na rin kung meron sa likuran. Sa ngayon wala pa ako pero lalagyan natin yan. Pagdating din sa upgrades, another thing to consider are the moving parts. Yung stock na loose bearing, pinalitan na rin ng Saturn Dion 2.0 na seal bearing. Tapos yung headset nito nung pinalitan, ball bearings din. Kaya pinalitan na rin ng Saturn na headset. Sealed bearing na rin to para matibay. Bakit sealed bearing? Para hindi pasukan ng mga tubig o kaya kung ano-ano pang mga contaminants pag nagmo-multi-day rides. Kasi you will take the bike for the beating. Mas okay na yung masigurado. So those are the changes that I made for now. Pagdating sa drivetrain, iwan ko na lang as it is kasi ideal na to para sa intended use. 10 speed, tapos 11 to 42, tapos 32 teeth yung chainring. Kaya more than enough na to. Hindi siya ganun kabigat. And then yung brakes nito, Shimano MT200 na non-series. Murang-mura, budget lang to, nasa around 1,200 pesos. Solve na yun pagdating sa tibay at sa reliability. So that's it. Thank you for watching. Yun yung mga changes sa Beta Veiltail. Pagpalagay natin na yung bike na binili nyo, iisa lang yung size na available. Ito na yung ideal na solution. Then if you want to upgrade on the budget, you can consider the items mentioned. And para sa question of the day naman, pagdating sa multi-day long rides, does weight matter? Or do you prefer rigid fork? Or keep nyo na lang yung suspension fork na nakakabit sa mountain bike nyo ngayon. Marami pang videos na kagaya nito, more upgrades, more adjustments, more bike builds, and mga rides na rin and events. Kaya kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, consider subscribing, click the bell button para ma-notify kayo kagad. That's it for today. Ride safely.